ang pagpapakita at ang pag-reveal ng lahat ng Nen Beast ng mga prinsipe, especially ang ika-4 na prinsipe na si Tserednek at ang kinatatakutan ng lahat maging ng kanyang sariling mga bodyguards, ang bagay na kinatatakutang mangyari maging ng kanyang sariling mga kasamahan na ang matuto ang prinsipe na gumamit ng Nen. What is up you guys? It is the updated Weeb at sa video na ito ay nagbabalik na naman tayo para sa panibagong chapter ng Hunter x Hunter. Tulad ng previous video natin, this is also a pre-recorded video bago tumama ang bagyong Pipito. Pinapatunayan ko lang sa inyo guys na kahit masama ang pakiramdam natin, kahit may sakit at kahit may bagyo, hindi tayo mapipigilan sa pag-upload ng bagong video. Although as for the next video, hindi ko sa inyo guys maipapangako kung kailan marirelease ang susunod na chapter dahil hindi ko alam kung anong magiging resulta ng pagsalanta ng bagyong Pipito dito sa Bicol. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil you can rest assured na as long as magkaroon tayo ng pagkakataon para mag-record at mag-edit ng susunod na chapter, i-release natin yun agad. Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para ma-notify ka pag release natin ang susunod na video na yun. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Matapos ang insidenteng nangyari sa bodyguard squad nitong sila Kurapika na ang squad ng ika-14th Prince na si Prince Wobble, nagkakaroon sila ngayon ng napakatinding communication, napakatinding strategical thinking habang ina-analyze nila kung ano talaga ang mga parasitic type ng Nen Beast. Dito ay nabanggit ni Bill na ang parasitic type daw ng mga Nen Beast ay napaka-unpredictable. Hindi mo na talaga malalaman kung ano ang susunod na gagawin nito dahil meron nga itong sariling pag-iisip, maging ang sariling user at ang host nito ay hindi ito kayang kontrolin. Dinagdag din itong si Bill na most of the time, ang mga parasitic Nen Beast ay nabubuo ng dahil sa residual curse na naka-attach sa mga host nito. Sa pamamagitan ng residues na yun, ay doon nagsisimulang makonjure ang parasitic type na Nen sa pamamagitan ng sariling aura ng host nito. Napakalaking factor din daw ng personality at ng emotion ng host sa kung anumang parasite ang mabubuo dahil mai-impluwensyahan nito ang mabubuong parasitic Nen Beast. Idinagdag pa nitong si Bill na kung ang mga tao nga daw ay napaka-unique na at napakahirap i-differentiate from person to person, mas komplikado pa daw doon ang mga Nen Beast na parasitic type dahil nga nagbabase sila sa kanilang sariling host. Dito din ay naitanong nitong si Kurapika kay Queen Oito kung wala daw bang kahit na isa sa mga prinsipe ang gustong mag-back out at ayaw makilahok sa gaganapin na succession war. Na sinagot naman ni Queen Oito na almost the majority naman daw ng mga prinsipe ay ayaw naman talagang makipagpatayan para sa trono. Pero surely, ang 5 pinakamatatanda o ang 5 eldest princess ay hindi magwi-withdraw at hindi uurong sa gaganapin na laban na ito para sa trono. Dahil ang 5 yon ang pinaka-decisive, ang pinaka-porsigido na maging ang susunod na hari ng Kakin Empire. Kaya naman dito ay na-realize nitong si Kurapika na hindi pa talaga actually nagsisimula ang tunay na laban. Dahil as of the moment habang nangyayari ang ginagawa nilang strategic planning na ito, nangyayari pa rin ang pag-isa-isa na pagbalik ng mga prinsipe papunta sa kanilang mga residence. Kaya by the time na makabalik na daw ang lahat ng mga prinsipe sa kanilang residences at matapos ng ceremony, doon talaga magsisimula ang tunay na laban. Just the thought of it, ang pinaka-konsepto pa lang ng magiging napakatinding laban na pwedeng mangyari gayong wala pa ang mga prinsipeng involved sa nangyayaring kaguluhan na ito ay napakadami na nilang na-annihilate, nagsimula ng pamawisan itong si Kurapika. Switching of scenes naman ay makakabalik tayo ngayon sa dinner ceremony na kung saan ang iilan pa sa pinakamatatandang mga prinsipe ay hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga residency. Dito ay may nagaganap na private talk o pag-uusap sa gitna ng ika-4 na prinsipe na si Tserednek at ng ika-5 prinsipe na si Tsubepa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Tsubepa. Dinirekta niya na si Tserednek habang sinasabi na gusto daw niyang magkaroon sila ng alliance. To make it simple, gusto nitong si Tsubepa na magtulungan sila ni Tserednek na patayin ang iba pang mga prinsipe. Hindi nagdag pa nitong si Tsubepa na ang 6th prince na si Tyson, ang 7th prince na si Lazarus, ang 8th prince na si Sale Sale ay lahat walang desire na makipaglaban. Ayaw nilang makipagsagupaan sa iba pang mga prinsipe para lamang makuha ang trono. However, ito namang 9th prince na si Halkenberg ay hindi talaga magpa-participate. Ang natitira pang mga prinsipe naman na ang 10th prince papunta sa pinakabata na ang 14th prince na si Prince Wobble ay lahat walang sapat na koneksyon, walang sapat na authority and power para maging threat sa gaganapin na succession war. Ang nakatatandang 3 prinsipe naman daw ay napaka-arrogant, greedy, and indulgent. Ang pinaka-kinaayawan at ang pinaka-kinamumuhian niya ng mga trait at mga katangian. And for that reason, gusto niyang patayin ang 3 mga taong yun. Matapos banggitin itong si Tsubepa ang kanyang alliance proposal kay Tserednek, hindi naman siya kinontra ni Tserednek habang sinasabi pa na nag-a-agree daw siya sa mga sinabi nitong si Tsubepa.
nagkaroon sila ng cheers ng kanilang mga wine glasses na para bang nagkaroon na sila ng kasunduan na ang alliance nga na binabanggit nitong si Tsubepa. Subalit since ito na nga ang turn ni Tsubepa para bumalik sa kanyang residence, sinabi niya kay Tserednik na mag-usap na lamang daw silang muli sa susunod na Sunday. Dahil sa Sunday ang susunod na magiging dinner ng kanilang royal family. Although oo, pumayag nga itong si Tserednik, may iba namang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. At yun ay mangyayari lamang ang kanilang kasunduan at magmi-meet lamang sila sa susunod na Sunday kung buhay pa itong si Tsubepa, na para bang iniisip niya na at some point marami na talagang mamamatay ng mga prinsipe at pwedeng madamay at mamatay din itong si Tsubepa bago pa man lamang mangyari ang susunod na family dinner ng royal family. Indeed, hindi talaga ganun kadaling maging kakampi o maisama sa isang alliance itong si Tserednik, dahil para bang hindi din natin maikakaila na pwedeng kasama din sa plano niyang i-assassinate itong si Tsubepa bago pa malamang mangyari ang susunod na dinner. Habang nagde-depart at nagkakalayo na sa isa't isa ang dalawang prinsipe nito, nakatitig at minamatyaga naman sila ng hari na si King Hoigoro, at dito na nga na-reveal dahil nakikita ng hari ang mga Nenbeast ng kanyang mga anak. Dito guys ay makikita natin na ang Nenbeast na nagmanifest kay Tsubepa ay para bang isang napakalaking gecko na merong mga gulong na para bang ito ay isang sasakyan, habang si Tserednik naman ay merong isang para bang hindi ko maipaliwanag na creature, parang isang kabayo na may ulo ng isang babae, at hindi ko din alam kung bakit parang spring-like ang leeg nito, pero makikita din natin na sa paa nito ay merong para bang mga high heels. Not to mention, meron din itong mga breast na para bang nagre-reflect talaga ito sa pagkatao ni Tserednik kung paano na lamang niya ginagawang patayin at paglaruan ng buhay ng mga babaeng biktima niya. Dito ay nagkaroon ng explanation sa mga Nenbeast na ito na ipinrovide naman ng current king na si King Hoigoro. Sinabi niya na ang lahat ng mga Nenbeast na nanggaling sa paso o sa urn na ginamit nila sa ritual ay merong sinusunod na mga norms at para bang mga rules sa gaganapin na succession war. Ang unang rule is that hindi nila pwedeng atakihin ang kahit na sino mang Nenbeast, meaning hindi pwedeng paglabanin na lamang ng dalawang prinsipe ang kanilang mga Nenbeast para patayin ng ibang prinsipe. Pangalawa, hindi din pwedeng atakihin directly ng Nenbeast ang kahit na sinong individual, ang kahit na sinong tao na meron ding Nenbeast. Meaning, hindi sila pwedeng umatake ng kahit na sinong prinsipe gamit ang kanilang Nenbeast. Now, although hindi pa to sinasabi sa chapter, basing from these rules, dito na natin may isip kung bakit meron silang mga bodyguards para gamitin sila ng mga prinsipe bilang sandata. At kung iisipin din natin na dahil sa rules na ito, para bang hindi magagamit ng mga prinsipe ang kanilang utmost power para patayin ng isa't isa. Pero tandaan nyo guys, walang sinabi sa rules na hindi pwedeng patayin ng prinsipe ang isa pang prinsipe. Siguro pwede nilang gamitin ng kanilang abilities para patayin ang isang prinsipe given the conditions na hindi ang kanilang Nenbeast ang gagawa ng atake kung hindi sila mismo. Dito din na iniisip nitong si King Hoigoro na hindi daw talaga ginawa at dinesign ang mga Nenbeast na ito para maging napaka-focused sa offensive. Hindi ito ginawa para magkaroon lamang ng claws and fangs. Hindi ito ginawa para palaging mag-launch ng atake at maging agresibo. Ginawa ito para manatiling naka-attach at sinusuportahan ang back-end ng susunod na magiging hari. Dahil kung ang Nenbeast daw ng magiging hari ay napaka-aggressive at palagi lamang gagamitin sa pakikipaglaban, hindi magtatagal. Siguradong mamamatay yon dahil kung palagi ka na naman nakikipaglaban, mataas ang risk na at some point ay ma-annihilate ka at mapatay ka sa nangyayaring laban. Nabanggit din dito na importante daw ang indirect actions, lalong-lalo na sa mga politicians, lalong-lalo na sa pagiging isang hari. Kaya naman para bang dinisenyo talaga ang mga abilities na ito, ang mga Nenbeast na ito para magamit as a leader at hindi para maging isang tauhan na lalaban sa battlefield. Nasabi din itong si King Nasubi na way back sa age ng rival warlords, ang maliit nilang country na pinamumunuan ng kanyang ancestor ay at some point dapat nalamon at nasakop na ng ibang mga neighboring countries na mas malalakas. Subalit doon na imbento at doon na isipang gawin ng kanyang ancestor ang seed urn o ang pot o paso na ginamit nila para sa ritual para makuha ang mga Nenbeast na nagmamanifest sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan daw ng prosesong na yun ay naging isang napakalaking superpower ng buong Kakin Empire dahil sa pamamagitan ng ginawang ritual na yun, nagawa niyang ma-unite ang lahat ng mga neighboring countries sa pamamagitan ng paglalaban-laban ng mga ito para mapili kung sino ang worthy na magiging leader. And by that way, nabuo ang Kakin Empire. Sinabi din niya na sa pamamagitan ng isang napakagaling na leadership, sa pamamagitan ng isang individual na may napakagandang vision at napakagaling sa strategical thinking na worthy talaga na makuha ang trono, magiging napaka-effective
at napaka-worthy niya para maging ang susunod na hari. And of course, kasama na doon ang pag-utilize ng Nen Beast na nakapatang sa kanya na magbibigay sa kanya ng mas mataas pang capabilities. Sinabi din niya na napakarami daw ng passengers sa loob ng Black Whale na in total 200,000 passengers. Sa tingin daw niya ay sapat na sakripisyo yon para gawin nila ang royal battle para sa susunod na magiging hari at sa kukuha ng trono ng Kakim Empire. At dito nga ay nai-reveal na ang iba pang mga Nen Beast ng mga panganay ng mga prinsipe. Unang-una na dito ay si Choray na ang third prince, ang second prince na itong si Camellia at ang first prince na si Benjamin na may kani-kanilang sariling mga Nen Beast na hindi pa natin alam kung anong nagagawa pero napaka-unique nito. At tulad nga ng nasabi ng hari ng Kakim Empire, ang mga Nen Beast na ito ay parabang mga reflection. Ito ay ang manifestation ng kanilang personality, ng kanilang emotions. Dito din ay iniisip ni King Nasubi na gusto niyang magpatayan talaga ang lahat ng kanyang mga anak hanggang matira na lamang sa kanila yung isa, ang single best child na kukuha ng trono sa kanya. Switching of scenes naman ay makakapunta tayo kay Teta at kay Salkov, ang dalawa sa mga bodyguards ni Prince Serednik. Dito ay tinatanong ni Teta si Salkov kung paano daw ba niya pinaplano na i-report kay Prince Serednik ang tungkol sa pag-appear ng mga Nen Beast. Na sinagot naman ni Salkov na sasabihin daw niya na may mga nagpakita na lamang ng mga cryptids na hindi kayang makita ng mga normal na mga tao, kaya kailangang manatili nitong si Prince Serednik sa loob ng kanyang room. Konting trivia guys, ang cryptids nga pala ay mga creatures o sabihin na lamang natin na mga parabang iniisip lamang natin na creatures o specifically ng mga archaeologists na hindi pa naman talaga nakukumpirma. Hindi natin alam kung nabubuhay ba talaga sila, na nakatago lamang in the wild o baka naman talagang wala naman silang existence. Nang dahil sa planong yun, ng way ng pag-report kay Prince Serednik ng tungkol sa mga Nen Beast, nasabi na lamang itong si Teta na hindi niya yung pwedeng gawin. Dahil unang-una sa lahat, hindi niya pwedeng tawagin na isang normal na tao lamang ang prinsipe. Pangalawa, dahil sa sinabi niya na meron ditong mga cryptids, mas lalo lamang tataas ang curiosity ng prinsipe. At dahil na nga sa sinabi niya na hindi ito nakikita ng mga normal na tao, ibig sabihin may mga tao na nakakakita nun. Kaya gagawa ng paraan ng prinsipe para makita din niya ang mga cryptids na tinutukoy ni Salko. At pinakahuli sa lahat, kapag sinabihan niya na manatili sa loob ng kwarto ang prinsipe, that is all the more reason para hindi sumunod ang prinsipe at hindi pumasok sa kanyang kwarto. Matapos marinig ni Salkov ang explanation na yun ni Teta, sumuko na agad siya habang sinasabi kay Teta na si Teta na daw ang bahalang mag-handle kay Serednik dahil hindi niya kakayanin ng taong yun. Si Teta naman iniisip na kung sasabihin nila ang katotohanan kay Prince Serednik, matutuklasan niya ang tungkol sa Nen. At kapag nalaman niya ang tungkol sa Nen, hindi malabo at hindi talaga imposibleng gusto hindi niyang matutong gumamit nun. Nasinagot naman itong si Salkov na among all of the guards daw nitong si Serednik, silang dalawa lang naman ang marunong gumamit ng Nen. Bakit hindi na lamang sila magsinungaling at sabihin na yun ay isang abilidad na inborn o para bang isang natural talent na isang abilidad na hindi mo matututunan not unless hindi ka talaga blessed ng talent na yun. Matapos marinig ditong si Teta ang mga pinagsasasabi ni Salkov, sumuko na lamang siya. Sinabi na lamang niya na naiinggit daw siya kay Salkov habang sinasabi naman ni Salkov na hindi daw niya alam kung anong gustong ipahiwatig nitong si Teta pero alam niya na hindi siya matalino at nararamdaman niya na iniinsulto siya nitong si Teta. Para linawin ang lahat, sinabi ni Teta na natuklasan at nalaman nila ang pagkakaroon ng mga parasitic Nen Beast sa loob ng ship na ito nang dahil na nga sa pagtawag nitong si Kurapika na hindi pa naman nila actually kilala dito at tinutukoy lamang nila si Kurapika na isa sa mga bodyguards. Nang dahil na nga sa tumawag itong si Kurapika sa control panel, narinig ng almost all of the bodyguards ang tungkol sa kanyang pag-report na may nag-a-appear ng mga parasitic Nen Beast at kasama na doon itong si Salkov at itong si Teta. Dahil doon hindi pwedeng hindi nila sabihin ang tungkol sa bagay na yun kay Prince Serednik dahil ang lahat ng ibang mga bodyguards ay surely mayroong magsasabi sa kanilang mga prinsipe. Kaya naman ipinasok na naman itong si Salkov ang kanyang argumento na bakit daw hindi na lamang nila sabihin na inboard nga ang abilidad na yun. Nasinagot naman itong si Teta na napakatanga daw nitong si Salkov. Sa tingin daw ba niya ang lahat ng ibang mga prinsipe ay ganun ang sasabihin na rason? Dahil ang mangyayari daw dito, kapag hindi malinaw ang naging sagot nila kay Prince Serednik, maghahanap pa ng ibang sagot si Prince Serednik sa iba pang mga prinsipe. At kapag nalaman ni Prince Serednik na nagsisinungaling sila sa kanya, magiging masama yun para sa kanila. Magba-backfire yun sa isang sitwasyon na hindi nila gugustuhin. Subalit regardless of all those possibilities,
papatak din, dadating din sa sitwasyon na gugustuhin talaga ni Prince Serednik na matuto gumamit ng Nen. Kaya naman sinagot siya ni Salkov na bakit daw hindi na lamang nila turuan itong si Prince Serednik para wala na silang problema. At dito na na-realize ni Salkov ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan itong si Teta. Naisip niya na iniisip nitong si Teta na dahil nga sa isang napaka-evil na tao nitong si Prince Serednik, for sure gagamitin din niya sa evil ang kapangyarihan na yon. Kaya naman although hindi nga katalinuhan itong si Salkov, nagsuggest siya ng isang napakagandang suggestion dito kay Teta. Sinabi niya na kung hindi talaga nila maiiwasan na turuan itong si Prince Serednik ng paggamit ng Nen, bakit hindi na lamang nila ituro dito ang opposite o ang pinakawalang kwenta, ang pinaka-useless na Nen ability. Isang ability na magbibigay lamang sa kanya ng kakayahan na makita ang mga Nen Beast na hindi siya binibigyan ng overpowered na kakayahan para gamitin ito sa masama. Subalit at this point, nakabalik na si Prince Serednik sa kanilang residence at tinatanong niya na ang mga bodyguards. Gusto niya itong mag-report sa kanya sa kung anong mga nangyari. Agad silang itinatawag nito sa Area 4 sa entrance para mag-report. Dito ay nagsimula na silang mag-isip advancedly. Sinabi nitong si Teta na dadating ang punto na itatanong na ni Prince Serednik kung sino sa kanila ang marunong gumamit ng Nen. At pag dumating na sila sa pagkakataon na yon, gusto niyang itaas nitong si Salkov ang kanyang kamay and from there on, sila na ang bahalang mag-workout ng mga bagay-bagay. Dito din ay pinaalalahanan nitong si Salkov si Teta na siguraduhin niyang magiging inefficient o walang kwenta, walang bearing o walang pagbubunga ang gagawin niyang training kasama si Prince Serednik para nga hindi niya ma-master ang paggamit ng Nen. Napansin din dito ni Salkov na malungkot at para bang against or kontra itong si Teta sa gagawin nilang plano. Pero sinabi niya kay Teta na ina-assure niya at sinisigurado niya na ito ang kanilang best option. Sinabi niya na si Teta lang ang makakagawa nito at kailangan niyang i-guide itong si Teta sa isang better path. Na sa loob daw ng lahat ng tao na on board sa Black Whale, si Teta lamang ang makaka-pull off ng kanilang gagawing plano. Dito ay nasabi pa ni Teta na ang unfair daw, hindi daw patas ang gagawin nila. Na sinagot naman itong si Salkov na sa tingin daw ba nitong si Teta ay siya dapat ang magturo kay Prince Serednik. Na dahilan kung bakit sinabi na naman itong si Teta na kinaiinggitan daw niya itong si Salkov. Na nung unang sabihin niya ito kanina, it is pure sarcasm. But this time, totoo and sincere na ang sinasabi nitong si Teta. Hindi naman nagtagal ay kailangan na nilang pumunta sa Area 4 sa entrance para mag-report na kay Prince Serednik. Habang naglalakad naman sila papunta sa lugar na kung saan sila nga ay magre-report, iniisip nitong si Teta na tama nga naman daw itong si Salkov. Ito talaga ang kanilang best option. Pero hindi lamang niya matanggap na isipin na kailangan niya talagang turuan itong si Prince Serednik dahil iniisip niya na ang isang evil spirit ay surely magbubunga lamang ng isang evil type ng Nen. Iniisip din dito nitong si Teta na kung mangyari naman in some instance na may isa sa mga prinsipe na matuto agad gumamit ng Nen at atakihin or i-assault itong si Prince Serednik and matutunan or ma-awaken naman ni Serednik ang kanyang Nen ability sa pamamagitan ng pag-atake niyon sa kanya, magiging napakadelikado nun. Malalaman at magagalit itong si Serednik at hindi niya maisip kung gaano nakakatakot ang magiging sitwasyon para sa kanila. Kaya naman sa isip-isip nitong si Teta, wala talagang kahit na sinong magagawang pigilan si Prince Serednik kung hindi siya lang. Subalit na unang lumiko itong si Salkov sa lugar kung saan sila ay magre-report. Bago pa man lamang makarating at makaharap itong si Teta ay binalaan na agad siya ni Salkov habang sinasabing, "Teta, don't look." Sinabi niya kay Teta na huwag siyang titingin no matter what. At makikita natin sa panel na ito na para bang may isang creature na tumatagas at tumutulo ang laway. At ang mukha naman ni Teta ay namumutla, takot na takot at hindi natin maipaliwanag ang emosyon. Sumunod na panel ay para bang nagkaroon ng switching ng scenes papunta sa 7th Prince na si Lazarus. It seems, pagdating naman kay Lazarus, in-explain agad sa kanya ng kanyang mga bodyguards kung ano ang nangyayari at sinabi din sa kanya ng mga bodyguards niya na nag-manifest na ang kanyang sariling Nen Beast. Sinabi din itong si Lazarus na hindi niya ito nakikita, hindi niya ito kayang bigyan ng direct commands, kaya naman kailangan niya munang matutong gumamit ng Nen. Subalit nang tanungin niya ang kanyang mga bodyguards kung gaano katagal matuto ng Nen, sinabi ng mga bodyguards niya na para makita man lamang ang kanyang Nen Beast, kailangan muna niyang mag-take ng at least 1 year of training. Na dahilan kung bakit nasabi nitong si Lazarus na napakatagal nun kaya wala siyang pakialam, hindi na siya interesado. It seems hindi pa naiisip dito nitong si Lazarus na pwede ang iba pang mga prinsipe ay mayroong kanilang mga Nen Beast. Sinabi niya dito at iniisip niya na dahil nga sa tulong ng kanyang Nen Beast na ito ay pwedeng mag-come out on top siya at magkaroon siya ng advantage or even in the very least magkaroon ng stalemate dahil sa Nen Beast niya na to.
Instead of training para magamit ng kanyang Nen abilities, inutusan niya ang mga bodyguards niya na nanggaling sa asosasyon na magkaroon sila ng rounds. Unang para bang schedule para bantayan siya at ang kanyang Nen Beast. And in the instance daw o sa pagkakataon na may makita silang panibagong Nen Beast, bumalik daw sila agad sa kanya para mag-report. And I don't know guys kung ako lang ba nakakapansin nito o baka kayo rin. Pero para bang may kamukha talaga ang Nen Beast na ito ni Prince Lazarus. Kung pareho tayo nang iniisip, huwag mo nang sabihin sa comment section Paps, isarili mo na lang yan. Then switching of scenes naman, makakarating naman tayo ngayon sa 6th Prince na itong si Prince Tyson, na kung saan napakatindi talaga ng ginagawa nito. Napakapopogi talaga ng mga kinuha niyang mga hunter mula sa asosasyon. At instead na pagawain ng mga rounds, ng mga reports ang kanyang mga bodyguards, inutusan niya ito na para bang pagsilbihan siya at i-massage ang kanyang katawan. Dito din na binabanggit niya na surely meron na daw siyang panibagong Nen Beast ngayon dahil nabanggit daw ang tungkol sa bagay na yon matapos nilang gawin ang ritual sa Seed Urn. And since isang napakagandang babae nga daw niya, surely para din daw isang angel ang kanyang Nen Beast. Na sinagot naman itong si Izanagi na actually it is more like a fairy daw. Pero kung titingnan natin mabuti, hindi talaga ito mukhang fairy. Sinabi lang ito ni Izuna para hindi magalit si Prince Tyson. Dahil mukha talaga itong mga malalaking itim na butike na may isang mata. Ito ang mga Nen Beast na nakita natin na nakakapit sa dalawang mga bodyguards na mga espiya ng mga Reyna sa loob ng bodyguard squad nila Kurapika. Pero ang pinagkaiba nito sa iba pang mga Nen Beast, although hindi ito ganun kalaki, napakadami naman ito in terms of numbers na para bang mayroon siyang army ng mga butike na pinaniwalaan itong si Prince Tyson habang sinasabing hindi daw niya naalala na meron nga din pala siyang isang fairy site. Pero dito ay para bang nagtataka at pinapawisan itong si Izuna nang makita niyang hindi talaga ang mga paliliit na butiking yon ang tunay na Nen Beast nitong si Prince Tyson, kung hindi ang kung anumang bagay na nanganganak ng mga bagay na to. In this chapter, in this specific panel, hindi pa na-reveal ang buong itsura ng Nen Beast na yon, subalit malalaman natin yan sa sumunod pang mga chapters. Ipinagpapatuloy ni Izuna ang pag-oobserba at ang pag-a-analyze sa Nen Beast nitong si Prince Tyson, habang si Prince Tyson naman ay patuloy ang pagpapachancing sa mga igop ng mga bodyguards niya. And as a final message mula kay Prince Tyson bago mag-switch sa susunod na panel, ay sinabi niya na ang mga fairies na ito ay kakalat sa buong ship na nangangahulugan. Nakakalat ang mga parabang butiking mga Nen Beast na ito sa buong Black Wheel, tulad na lamang ng kung paano ito nakarating sa bodyguard squad nila Kurapika. Then switching of scenes na naman tayo guys, makakarating naman tayo ngayon sa 8th Prince na itong si Sale Sale. Habang nangyayari ang napakatinding strategic thinking and preparations ng ibang mga prinsipe para sa gaganapin na succession war, ito namang si Prince Sale Sale ay napakatindi din ng ginagawa. Nagpapaparty siya sa loob ng kanyang residence kasama ang napakaraming mga eabab. Makikita natin dito na ang karamihan sa kanila ay mga chicks talaga at mga nakasuot ng bikini. Makikita din natin dito na ang kanyang Nen Beast ay para bang isang disco ball na may napakaraming bibig na nagdudura ng napakaraming mga puting bagay. Napakatindi ng pagkatakaw sa babae nitong si Prince Sale Sale na dahilan kung bakit masasabi natin na bagay talaga sa kanyang pangalan na yon. At dahil din dito, para bang ang kanyang Nen Beast ay literal din na refleksyon ng kanyang personalidad. Tuwang-tuwa din dito ang prinsipe habang sinasabing wala siyang pakialam sa succession war. Gusto niya lamang magsaya. Then switching of scenes na naman, makakarating naman tayo ngayon sa 9th Prince na si Hulkenberg. Gulat na gulat si Hulkenberg dahil matapos niyang bumalik sa kanyang residence, patay, or I don't know kung patay na sila, pero it seems knocked out ang lahat ng kanyang mga bodyguards. I don't know pa, hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito aside sa mga prinsipe na magsisilbing mga kalaban nga niya at katunggali sa gaganapin na succession war. I think may kinalaman dito si King Nasubi dahil alam naman natin na ayaw niyang may mag-withdraw sa kanyang mga anak, kaya pwedeng gumawa siya ng paraan na pumalag, lumaban at sumali pa rin sa gaganapin na succession war itong si Hulkenberg. Then by the next panel, makikita natin ng isang nakakatakot na Nen Beast. Isang Nen Beast na may mukha ng isang babae na may napakahabang liig, may puting buhok, nakamulagat na mata at nagtutulo ang laway. Dito ay ito pala ay ang Nen Beast na nakita nitong si Teta at ni Salkov. Dito ay sinabihan nga ni Salkov si Teta na huwag siyang titingin, kaya hindi tinititigan nitong si Teta ang Nen Beast ng mata sa mata. Yun pala ay walang iba kung hindi ang Nen Beast nitong si Prince Serednik, ang ika-4 na prinsipe. Dito ay makita natin na napakahaba ng leeg ng Nen Beast niya na yun, na dahilan kung bakit kahit napakalayo pa ni Teta at ni Salkov mula dito kay Prince Serednik,
ay para bang pinagmamatyagan at tinitingnan na ng main beast na ito kung nakikita ba siya ni Salkov at ni Teta. At dito'y may kita din natin ng napaka-relax, napaka-parabang refresh na mukha nitong si Prince Serednik habang sinasabing finally nag-appear na daw ang kanyang trump card. Although surely hindi pa to nakikita ni Prince Serednik, pero knowing na magbibigay nga sa kanila ng Nen Beast ang ginawa nilang seed urn na ritual at dahil nagkaroon na nga ng confirmation na may nakikita ng Nen Beast sa ibang mga residents, nangangahulugan lamang na nag-manifest na rin ang kanyang Nen Beast. Tinanong din niya ang kanyang bodyguard squad kung meron daw ba sa kanila ang may alam at may kahit anong impormasyon tungkol sa Nen Beast. Subalit bago sumagot itong si Teta, nakita niya na nagbuka ang bibig ng Nen Beast nitong si Prince Serednik at sa loob ng bibig nito ay may muka ng isang babae at meron ding sariling bibig na merong mga dila na may dalawang mata sa dulo. Hindi na maipaliwanag ni Teta ang nararamdaman niyang takot at kaba pero hindi din niya pwedeng hayaan na mahalata siya nitong si Serednik at ng kanyang Nen Beast dahil talagang pinagmamasdan siya nito. Dito din ay nasabi niya na naging napakapabaya daw nilang dalawa ni Salkov. Hindi nila inakala na dadating sa ganito ang sitwasyon at nang makita niya kung gaano ka-menacing, kung gaano ka-evil ang aura nitong si Serednik, nakapag-desisyon siya na kahit na anong mangyari, hindi pwedeng matutong gumamit ng Nen itong si Prince Serednik. Subalit for some reason ay sumagot pa rin itong si Teta habang sinasabi na oo, may alam siya pagdating sa bagay na yun. Kaya naman tinanong pa rin siya at binigyan ng follow-up question nitong si Serednik na kung kaya daw ba yung ituro sa kanya nitong si Teta. Subalit dito kahit ayaw na ayaw talaga ni Teta na matutunan nitong si Serednik ang gumamit ng Nen, wala siyang choice, wala siyang magawa. Nasabi pa rin niya na oo, kaya niya yung ituro. Na para bang napilitan siya na sabihin ang katotohanan dahil kapag hindi niya sinabi ang totoo ay mababasa at makikita ng Nen Beast na ito na nagsisinungaling siya. And that is where the chapter ends. By the next chapter, makikita na ba natin kung anong abilities ng Nen Beast nitong si Prince Serednik? Malalaman natin yan sa susunod na video. If you reach this point, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, don't forget na i-follow at i-like din ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napakatinding mga supporters natin na ito from the previous video. Maraming salamat sa inyo guys. Stay safe, it is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.